Okay, I'm back. So, masyadong exciting ang buhay politika ng Pilipinas. Pero sa totoo lang nakakalungkot. Masyado akong distracted nung nagrigodon dun sa Senado. Ibig sabihin, masyado akong binantayan. Pero parang siyang waste of time, di ba? Nung magsalita na si Bongbong Marcos at sinabing mayroon na siyang grupo na mag-iimbestiga. Alam mo lokohan eh. Pero wala kang magawa, presidente mo yun. Binabasa ko lahat ang messages ng mga ng mga tao sa mga content. Naawa ko na parang pinapasukan ako ng helplessness para sa kanila. Kasi marami sa kanila, hindi naman lahat, walang matibay at malakas na faith. Kahit nung panahon ni Moses, ni Joshua, basahin mo yung history ng bansang Israel. Israel lang ang bansang pagmamayari ng Diyos. Magulo din, di ba? Yan, pagmamayari ng Diyos yan, ha? Diyos ang, niya, nag-initiate ng country niya. Nagsimula yan kay Abraham. Kanino nagsimula? Si Abraham ay tinawag na Father of Faith. So parang yan ang root ng tinatawag na Holy Church. Kaya magkaiba yung bansang Israel sa tinatawag na Holy Church. Kaya nga, pag hinukay mong maigi, merong word, remnants. Nakatingin ng Diyos dun sa mga Israelites, mga Jews, na merong totoong faith sa Kanya. So sa Pilipinas, yung 13 million na yun, hindi lahat yun kuha ang atensyon ng Diyos. Gusto mo makuha ang atensyon ng Diyos, dapat may pananampalataya ka sa Savior niya, sa anak niya, yung pinadala niya. Hanggat wala, under ka sa power of darkness. Ang mundong to ay nasa power of darkness. Pero kung anak ka niya, yes, maapektuhan ka ng paligid mo, but not totally. May mystery yan eh. Sabi ko nga sa'yo, kung ano yung nangyari nung time ng Pharaoh at ni Moses, na yung part na nasaan yung Israelites, may liwanag. Yung area na mga Egyptians, complete darkness. Kasi, pag pinasa mo yung matindi, true story yun Hindi yung Walt Disney. Totoo yun. So sa buhay na to, nangyayari na naman, di ba? Paano ko ba to sasabihin? Kasi ang sagot sa sitwasyon ng Pilipinas, yun din ang sagot ng time nila Faith in God. Hindi kinakailangan marami. Sana mayroong isang inspired by the Holy Spirit at magsasabing, iba na tong people's power na to. God's power na kailangan natin. So, yung gustong sumama. Wala tong bayad, libre to, pero 24/7. Umanap kayo ng isang maliit na simbahan, chapel, cathedral, whatever. Basta place of worship. Kay Catholic or Pentecostal, doesn't matter. Walang religion sa taas na may division. pag namatay ka, ano yan, Hebrew 9:27, lahat mamatay. Yung mga politician natin hindi natakot sa hindi natakot sa karma, hindi natakot sa gaba, hindi natakot sa consequence of sin, hindi natakot sa curse. Pero lahat yan takot mamatay. Whether they accept it or not. Alam ba nakakatakot mamatay?
na napakalaki ng pera mo sa bangko at ninakaw mo hanggang sa meron ngang di ba? Hanggat sa kahuli-huli ang sentimo, sisingilin ka. At ang kabayaran ay hindi araw, kundi eternity. Lahat yan takot sa eternal fire. Lumuhod na tayo, bansang Pilipinas. Ako talaga sinisimulan ko na. Ilang nights na ako. Talagang pinipray ko. Kasi ang concern ko dyan is yung next generation. Nakikita nilang porket nabigyan ka ng ayuda, wala na. Wala ka ng power kontra, bayad ka eh. Or yung sigaw mo mahina. Or isa pang nakakaawa sa Pilipinas is hindi katulad ng People's Power noon na napakaliwanag. Ninoy kontra Marcos. Dalawa lang eh. Ngayon may tinatawag silang pink, yellow, Duterte, divided. Kahit Bible sinabi, hanggat divided ang isang kabahayan, hindi yan mananalo sa kalaban. Dadanak lang ang dugo. Sasayang lang ang buhay. Alam mo, nilalaro na kayo ng kalaban eh. Ginamit lang yung gobyerno, pero sa totoo lang sinisira tayong lahat. Pag inaral mong maigi yung dynamics, hindi mo mga mag-research, magbusa ka lang sa Facebook eh. Bawat isa nagbibigay ng ng explanation, ng background, parang dialysis, ng analysis. Hindi mo kinakailangan lumayo, at saka napakasimple. Nilagay yung pinsan niya na magnanakaw. Alam niya magnanakaw yun. Pwedeng kasali siya o hindi siya kasali, pero mali na yun ang nilagay mo, lalo't nahuli na. Parang ganito, inassign mo yung ahas na bantayan yung mga itlog. Ano sa palagi mo mangyayari? Ganun ang Pilipinas. Parang nag-assign ka ng fox. Fox, bantayan mo yung yung lahat ng mga manok. Piesta niya yung gabi-gabi, 3 patay doon. Ganun tayo. Yung kaba ng bayan, pinagpiestahan ng lahat ng korp sa Pilipinas. Kasi yung bantay, kakampi. It's so shocking, pero sabi nga ni Solomon, wala nang bago sa mundo. Nangyari na yan noon pa. Basa kasi ng Bible. At saka yung Bible nyo, basahin yun Basahin nyo na may pagdarasal para may makuha kayo. Yung tipong, Lord, kausapin mo ako, ibukas mo ang mata ng aking espiritu para maintindihan ko to. Sigad ang kailangan nyo. Isang chapel lang na maliit. Kahit 3 tao lang magsisimula. Mas maganda nga kung monk yung talagang, yung mga tawag dito, yung celibate na, yung mga Trappist monk sa Pilipinas. Ewan ko kung gagawin nila to, pero kung doon magsisimula, maiiba eh. Tapos sa labas nakalagay yung Hebrew 9:27, mamatay ka rin. Ibig sabihin, lahat tayo mamatay at magbibigay ng, ang tawag dyan, ng inventory. Panonoorin ng Diyos mula nung naging malinaw ang pag-iisip mo, since you were 10 years old, hanggang sa mamatay ka, hinanap mo ko? Hinanap mo ba ako? Ginawa mo ba yung gusto ko? Nagkaroon ka ba ng pananampalataya sa akin? Lahat yan nilibihin yan. Di lang yun. Nakakatakot nga yung judgment na yan eh. Dahil hindi ka pwede magsinungaling doon. Pagkatapos ng iyong huling hininga, wala ka ng will. Hindi ka na pwedeng mag-decide. Yung tipo, ano ba isasagot ko dito para wala akong sabit. Ang gagawin pa nga ni Christ, ibabalik ka dun sa time na yon para kita mo lahat. Wala nga lusot. Matindi ang judgment. Hindi siya yung parang may notebook lang. Hindi, babalik kayo sa time na yon. At this time, nandun ang angels, nandun si Christ, nandun lahat. Kaya kung, kunyari, nagnakaw ka ng 350 billion,
Pati ang pera niya, makikita mo doon pag namatay ka. Kaya nga, maawa kayo sa mga magnanakaw nating politician. Dahil pag hindi nagbago yan, sigurado na eternal punishment niyan. Ayaw ni God yun, may nabasa nga ako Lord, isang heart attack lang please para sa kanya. Hindi sasagutin ni God yung mga ganyan dasal. Mas maganda pa yung, Lord, kita mo lahat. Gisingin mo sila. Kasi, pag nagdasal ka ng parang kasamaan para sa kapwa mo, doble darating sa'yo. Tapos, dalawa kayong curse. Curse, kasi yung salita mo, curse yun eh. Curse siya dahil sa ginawa niya. Curse ka dahil sa dinasal mo, hindi para sa, not out of love, not God's will. Parang kang instrumento ni Satanas nun. Love nga ang constitution sa taas. So, magsimula tayo magdasal from the heart. At alam mo, sa totoo lang, napakahinang power ng darkness against worship. Basa ka. Hukayin mo yung story ng giant na si Gog. Ang ginawa ni God, pinutol lang yung hininga. Because the Israelites were worshiping. They were singing. Tapos pagdating doon sa pinaka-place, tahimik sila. So silent prayer yun. Powerful yun, yung hindi ka nagsasalita. And you're just waiting on God. Waiting on God, kaya nga hindi nakakapagod ang prayer eh. Kasi ang totoong prayer, hindi ka nagsasalita. You just allow your heart. Kaya maiiyak ka eh. You just allow your heart to express itself. Hindi po nandun ka lang. Because you know God can read your hearts. Simulan nyo, gawin nyo. I'm doing my part. Kasi ang katwiran ko, kung hindi sila magbabago, may mga tao doon mabubuksan yung mata. Kasi tingnan mo yung mga, meron na eh, unti-unti sumasagot na si Christ eh. Makikita mo, meron ng Biko, merong yung Young Liviste, may mga young generation na nagsisimula ng magalit sa corruption. May hope ang Pilipinas. Ang nakakaawa yung present at yung nagdudusa sa present. So simulan mo. Tawagin mo si God dahil si God ay hindi tulog at hindi mahina. Okay? So God bless you all.